Hello Gemini! Welcome dito sa iyong monthly reading. Tignan natin ano yung mga energies. Meron kang fish. Etong fish na to, usually magandang balita ito. Pagdating sa pera or sa business, nandyan yung opportunity. Yes, ayan o. In business, sa pera, merong gain, merong wealth, may abundance. Ang ganda. May increase pagdating sa mga sales ninyo. Ayan, mga paninda kayo, mga services, ano ba yung mga negosyo mo, Gemini. Snake, mag-ingat sa mga ahas. No? Ang snake, lumilitaw yan kapag may deception, may pag-cheat, may mga hindi magandang motibo, di ba? Pwedeng betrayal, pwedeng pang-aagaw, panunulot, pwedeng sa love life, pwedeng hindi rin sa love life. Ito yung energy na tutuklawin ka or hindi mo mapagkakatiwalaan or tatraidorin ka. Pwede rin temptation yan. Or yung yung parang bad influence, panunulsol. Dog. Ang dog ay may kinalaman sa friendship, sa loyalty. Ibig lang sabihin nito, mapagkakatiwalaan mo, sino man itong person na to. Ayan, or kung kinakailangan mo ng support, ayan, makaka-receive ka ng support, no? Ibig sabihin may loyalty, may support. Ito yung mga kakampi mo. Kahit nakatalikod ka, alam mo yon, tunay sila sa'yo. Ipagtatanggol ka nila. No? Ito yung mga taong willing na kumbaga to the rescue. Yan. Tsaka, alam mo na yung they will stand by your side, no? Sino man yang mga yan. Meron kang ship. Ang ship ay may kinalaman sa pagta-travel. Pwedeng mga bagay na related sa sasakyan. Pwedeng merong pag-move. Yung movement na yan, pwedeng pwedeng may bagong path ka or particular path na tatahakin, no? Ibig sabihin may pag-usad, may paggalaw. Pwede rin namang itong paglilipat, pagta-transfer, may literal na pagta-travel or something na pagdadaanan, journeying. Pwede rin itong long distance relationship, long distance travel, something na related talaga sa dagat, sa barko. Ayan. O baka pagsampa sa barko, paglalayag, like magku-cruising ka, no? Pwedeng travel by sea. Pero pwede ring may mga changes. So, mga numbers dito sa oracle cards mo, 34, 7, 18, 3, kung kailangan mo yung mga numbers na yan. Nurtured. May you be loved and cared for. Itong nurtured card na to is giving or receiving care. Or kung meron ka mang particular na bagay na sinimulan o sisimulan pa lang, ibig sabihin alagaan mo yan hanggang mag-grow. Okay? Ingatan mo yan, alagaan mo yan. Pwedeng may paglago rito, yes. Kasi nurtured card yan eh. May growth. No? Actually, lumitaw na yan dun sa fish card mo kasi may gain, may wealth, may abundance. No? Ito naman, growth.
O radiant, o ibig sabihin, ano, titingkad, magsha-shine, mag-glow. O, may you shine brightly nga daw. O, baka may glow up. Yung glow up is leveling up, improvement. Diba? Kasi may pag-usad din ako nakita rito eh. Diba? May growth, may pag-usad. Rest. Okay, kung kinakailangan mo ng period na makapag-relax ka, ito siguro yun. No? Makakapagpahinga ka, siguro makakapag-leave ka, makakapag-day off ka, makakapag-bakasyon ka, or parang makakapag-moment ka, Gemini, na makakapag-detox ka, makakapag-detach ka pansamantala sa iyong busy schedule or busy life. No? O, wish daw, wish. Anong meron sa wish? Oh, wow! Sabi dito, may your wish be granted. Ayan, o. O, diba ito yung halaman, yung flower, dandelion tawag yan eh. Hindi ko alam kung meron ito sa Pilipinas. Nakapag binlow mo yan, mag-wish ka. Diba? Hindi ko pala naikabit yung microphone, so hindi ko alam kung gaano kalakas yung boses. Baka merong wish na ano, pagkakaloob sa'yo, etong month na ito. Okay. Kuha na tayo ng tarot cards. Gagamitin ko lang itong aking bagong deck na nabili ko sa Fully Booked. Yan, shoutout sa'yo, Fully Booked. Okay, nakikita ko na merong success para sa iyo, Gemini. Pero parang ina-advise ka na wag lalaki yung ulo mo. O, wag mong hayaan na umakyat sa bumbunan mo itong itong success. Yes. Mukhang meron kang magagawa na ano dito eh, na tama, successful outcome. Kaya lang alam mo yon, pwede kang kasi nga may glow up dyan, alam mo yon, may leveling up, o baka iba nga promotion eh. O, di ba? Or kung halimbawa nawawalan ka ng kinakapos ka ng confidence, no? Sinasabi to, kung mag-alala kasi kaya mo yang gawin, no? Kasi baka pinangungunahan mo na yung sarili mo na baka hindi ko kaya yan, ganyan, no? Sa tingin ko, magiging successful ka rito basta pag na-achieve mo na yung gusto mong ma-achieve, huwag lalaki ulo mo. Yun yung nakikita ko rito. Yung iba sa inyo, pwedeng maka-experience kayo ng pangbubuli. Yes, or someone na ina-abuse niya yung position niya or power niya. Baka may makadil ka na ganyang person. No? Kasi kanina may lumitaw dun, ahas, traidor, alam mo yun. May mga hindi magandang intention, motibo. O, kasi ito pwedeng, ano to eh, sign ng merong gustong mag-take advantage or mag-manipulate sa'yo. Controlling energy yan. Yes, ito nga yung accomplishment na sinasabi ko. Malaking achievement or ano, milestone na yan. Meron kang milestone na ma-achieve. Yung iba dito parang may conflict, no? 5 of Feathers. Kakumpetensya, kalaban, or conflict.
Hindi ko alam kung sa workplace yan. Pwede rin. Baka yan yung snake din eh. Gumagawa siya ng mga gulo. Yan. Parang may gagawa ng eksena ng trouble or gulo. Okay. Drama. Yan. Pwedeng may drama. Yes, parang meron dito magpapakalat ng mga paninira or chismis. Alam mo yan, pwedeng ginagawan ka ng kwento. Kasi nga, pwedeng, ang tingin niya sa'yo kaagaw ka kompetensya, kahit sabi mong hindi ka naman paligsahan dito, no? Yan yung mga tao na palangka or pwedeng naiinggit sila sa success mo, sa achievement mo. Gusto rin nila kung ano yung meron ka, no? Pwedeng ganun eh. Hindi masaya doon sa achievement mo. Kasi dito, ang laki ng achievement mo, accomplishment mo eh. Baka merong maiinggit sa'yo. Hindi naman maiwasan yun pagka umaangat ka, di ba? Lalo na kung hindi ka naman nanghihingi ng tulong sa iba tapos nagawa mong maging successful sa sarili mong pagsisikap, no? The Tower, merong surprise, Gemini. Usually yung tower na yan, shake up yan eh. Baka merong some kind of aberya, trouble, problema na pwedeng out of the blue, no? Kasi nga yung tower, gano'n naman, lagi naman siyang unannounced, di ba? So, magugulat ka na lang. Hindi na bago sa inyo yan kung lagi kayo nanonood ng mga reading. So, alam nyo na yung tower moment. So, pwedeng may reveal, pwedeng merong something na unexpected dyan, pwedeng may aberya or whatever. Pero magiging balanse din, mabalik din sa ayos ang lahat pagkatapos na itong tower na moment na to. Ito kasi yung pagbabago, Gemini, yung shake-up na kinakailangan sa situation mo. And after nyan, magiging aligned na lahat, no, manunumbalik na sa kaayusan, sa balance. Yes, it could be na meron kang matutuklasang katotohanan. May maibubunyag dito with the justice card. Truth, ito eh. Truth or justice na paparating, by the way. So, yung mga signs na lumalabas, dito sa reading mo, sa cards mo, may Emperor which is Aries. Pwedeng Scorpio or Libra. Pero kahit naman ano pong signs. Yun nga yung mga numbers 34, 7, 18, 3, number 4, number 20, number 5, number 16. Tingnan natin yung love life. Ano to? Child wounded. So, itong person mo, mahilig siyang magsisi. Pwedeng meron kayong dysfunctional relationship or lumaki siya sa household na merong na dysfunctional yung pamilya nila. Itong personality nito ay ng person mo is nagro-root pa pwede doon sa childhood niya. Kasi pwedeng may mga childhood wounds siya. Okay? So may difficulty itong person mo pagdating sa pagdi-deal sa pain, sa forgiveness. Meron siyang mga past wounds na until now hindi pa healed, hindi pa niya napapatawad yun. Okay? So, wounded ito, personality netong person mo. May scar siya. Deep-seated, which means pwedeng nung kabataan pa niya ito. No?
So, may difficulty itong person mo ng, when it comes to asking forgiveness or giving forgiveness. Pwede may mga issue siya pagdating sa ganun. O, child orphan naman to. Oh, meron siyang mga trauma. Since pagkabata, yung when it comes to abandonment, ayan, oh. Or yung feeling ba na hindi siya welcome, alam mo yun? Trying to fit in, parang laging ganun, parang meron siyang takot na ganun na hindi siya ma-appreciate, ma-accept, hindi siya makapag-fit in, alam mo yun. Nagsisimula yan nung kabataan niya yan, no? Kung titignan mo yan, child, ano yan eh, wounded child, saka child orphan, no? Baliktad na naman, ano to? Oh, itong person mo, mahilig siyang manghusga. Mahilig siya magbigay ng mga criticism. So, merong something na hindi balance dito sa person mo. Oo. So, ang nakikita natin dito sa cards mo, dito sa love reading mo, ano yung mga hidden na side ng person na kakonect mo. Okay, particular. Oh, baka bawal itong word na ito. Baka kasi bawal yan. Ang sabi rito, okay, parang ito yung mga tipo ng person na para lang makasurvive, gagawin nila yung lahat na kahit na ipamigay nila yung katawan nila. Oo, ayan o, kung babasahin mo. Diba? So, ayan, meron siyang tendency na ganun para lang makasurvive siya. Kasi siguro nga, naging difficult yung childhood niya hanggang lumaki siya. Kasi parang meron ditong orphan, siguro broken family or maaga siyang na-orphan at naging tough yung buhay niya hanggang lumaki siya. Walang, pwedeng kulang yung magulang na gumagabay sa kanya or pwedeng meron mga magulang pero dysfunctional nga sila. No? So iba talagang effect yung na nasa matinukang home, no? Mula pagkabata mo lumalaki ka. So malaking influence yun sa kung ano magiging character mo, pagkatao mo, pagkahubog sa'yo. So yan yung mga nakita kong hidden side netong person mo. Okay. So, ano pa? Ito na yung real talk cards natin. Tungkol sa'yo to, Gemini. Surrender your desire to control people. Okay? Siyempre, hindi lahat makaka-relate dito. No? Pero kung tumatama sa'yo, huwag kang denial. Okay? Para rin ito sa iyong healing. Ito kasing mga cards na gagamitin ko, ito yung truth, yung reality na maaaring hindi mo alam sa sarili mo or pwedeng in denial ka na kailangan mong ayusin. Okay? So, surrender your desire to control people. Being over-controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals. Ayan, may purpose naman pala. Kung bakit yan ina-advise sa iyo. Okay? Ayun yung ahas, lumitaw. May ahas din dito di ba? Meron pa ring ahas dito.
Basta i-avoid mo yung pagkocontrol sa mga bagay or sa mga connections or relationships para lang ma-achieve mo yung goal mo. Ayan, mag-back off, mag-regroup, kung kinakailangan bigyan ng space dun sa taong ka-connect, tantanan, alam mo yon. Surrender to rest and sleep. Kailangan mo ng pahinga, Gemini. Yung pangangatawan mo man yan, yung isip mo, energy mo, yung puso mo, to help to prevent burnout, slow down. O di ba sabi nga dito, tantanan mo muna yung control sa situation or sa tao, sa kakonect mo. Dito rin ganun eh. Ito naman, may kinalaman to sa pagiging masyado mong workaholic. Ayaw mong tumigil, ayaw mong magpahinga, ayaw mong slow down. So, kailangan mo mag-slow down. I-honor mo daw yung pangangailangan mo na magkaroon ng quiet time, peaceful sleep para ikaw ay makapag-rejuvenate, makapag-regenerate, makapag-recharge ng iyong mind, body, and spirit. Surrender to what is. Ano to? Flow with what is instead of fighting it. Yung resistance yung tinutukoy doon. Okay? Instead of fighting it, instead of resisting, isurrender mo. Loosen your grip or bitaw ka muna. Okay? Pag hindi mo daw kayang baguhin yung situation, isurrender mo siya. Compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. Ayan. So, yan yung reading ninyo for this month. At kung type nyo itong aking suot-suot na bracelet, kung gusto nyo rin yan, mura lang yan. Nakalagay po dyan sa description, sa ibaba or sa screen kung saan po mabibili ito. May iba-ibang colors to. Yung suot ko right now is yung red. Meron ding green. Meron din itong yellow, I think. Meron ding citrine. Meron din yatang black. And yung napakagandang pagka-blue.